Paano kung kakaloan mo lang sa GCash at nangailangan ka ulit ng cash? Pwede pa ba ulit mag-loan? Tara, i-check natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Pagka-login nyo sa GCash app, pumunta kayo sa wallet. Pumunta kayo sa borrow, and then merong G-Loan, G-Gives, Borrow Loan, G-Credit. Pwede nyong gamitin yung G-Gives, G-Credit kahit may G-Loan kayo. Also, kung may G-Loan na rin kayo or existing na utang sa loan sa GCash, pwede ulit mag-apply na another loan. Sa katunayan, pwede kang magkaroon ng 5 loans na hindi sasobra dito sa loanable amount mo, which is nandito sa bandang taas. Dati nasa 100,000 to, ngayon nasa 95 na lang kasi may existing akong loan na 5,000. Pag tinap ko tong get another loan, iaalaw ako ng GCash kasi nga pwede hanggang 5. So, i-enter natin yung amount dito. Halimbawa, 10,000 yung biglang kinailangan ko. 9 months, babayaran ko siya ng 1,300. Ang kagandahan niyan, may kasama na tong insurance. Ibig sabihin, kung sakaling ma-ospital yung nag-loan, makakakuha ng 500 pesos or 10% ng loan amount kung na-ospital nga ng hindi bababa sa 3 days. O di naman kaya, just in case na may hindi inaasahan, halimbawa, namatay dahil sa accident or nagkaroon ng permanent disability at hindi na makapag-work, yung buong ni-loan mo na to, considered na as paid, at just in case na nakapagbayad ka ng mga ilang buwan, halimbawa, yung unang buwan o hanggang 3 buwan, o basically nakapagbayad ka para sa loan na to, ibabalik yun sa'yo or sa beneficiary mo. Yun yung coverage ng insurance. At libre ito, habang nag-loan ka, may kasama na ring insurance. Yan ay para sa health at loan na din. Dito sa bandang baba, ito yung mga dahilan o yung option natin para sa loan purpose. Halimbawa, nagkaroon ng emergency or kailangan magbayad ng bills, medical, death consolidation, travel o iba pa, pwedeng-pwede yan. Halimbawa, educational, pwedeng magamit for tuition. Scroll down lang sa bandang baba. Kung merong referral code, i-enter lang dito. Yung loan amount, mababawasan yan ng 3% processing fee. That's why, andito na lang yung makukuha natin. Nasa 9,700. I-tap natin tong get this loan. Kapag pangalawang loan nyo na, hindi na kayo hihinga ng mga information katulad ng emergency contact, yung iba pang cellphone number ninyo. Instead, i-review nyo na lang to, i-check yung I agree, and then tap continue, tap confirm, at hintayin ang code na ipapadala sa phone. Halimbawa, ito yung code 678017, ito siya. I-enter lang dito, i-tap yung submit, at makukuha na daw within 48 hours yung niloan sa GCash. Bali sa akin, ito yung experience ko nung sa first loan ko. Nung umpisa, nasa 15,000 to. And then eventually, nadagdagan na nga nung niloan natin, naging 19,000 na. Pag check yung transaction, makikita nyo yung G-Loan disbursement. Pag tinap nyo yan, malalaman nyo kung anong oras pumasok at anong araw. Which is kung kailan talaga tayo nag-loan. So real time, mabilis yung pag-loan dito sa GCash. And then, just in case na hindi nyo pa nakukuha, pwede nyo i-check itong inbox. And then dito sa notifications, merong ipapadalang update yung GCash. Bantayan nyo na lang yan hanggang sa makuha nyo na yung pera nilaloan ninyo, either for emergency, for travel, for education, or tuition, o iba pa. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!